Barangay Ginebra, kukunin nga ba ang high-caliber point guard na si Dal Panopio? O gagawa ito ng paraan upang makuha ang top big man prospect sa draft na si Gio Chu? At sino-sino pa kaya posibleng makuha ng barangay sa parating na PBA draft? At breaking news, Ginebra, papapirmahin ng free agent big man na si Norbert Torres. Maging magandang addition nga ba ito sa barangay? Ayan nga ang pag-uusapan natin ngayon mga Cubs. Pero bago yan, please don't forget to like, comment at mag-subscribe na if you like this video at i-hit ang notification bell para updated kayo sa ating mga content about our favorite team, Barangay Ginebra. Kasalukuyan nga mga Cubs ay si Dal Panopio ang pinakamatunog na posibleng kunin ngayon na Ginebra sa parating na PBA draft. Matapos gumawa ng ingay ang kanyang naganap na rookie workout sa barangay. At ipinahayag din mismo ni Coach Timko ng kanilang interes sa dating Batang Gilas standout. Maraming Ginebra fans kang na-excite sa balitang ito, ngunit marami ding fans ang skeptical sa possible drop decision na ito ng Gene Kings. Dahil mas gusto ng iba na big man ang kunin ng Ginebra tulad ni former Ateneo big man Gio Chu. Well, kung tuluyan nga makuha ng Ginebra si Panopio mga Cubs ay talaga namang magiging welcome addition nito sa team. At mapapalakas nito at mapapabata ang backcourt ng Ginebra. Napakataas nga rin ng basketball IQ nito mga Cubs sa pass first point guard. At may katangkaran na rin sa kanyang posisyon at 6'1". At the best pa rito ay may magandang bitaw din ito sa 3-point line. Kaya naman siguradong makakapag-contribute din ito sa opensa. Mga katangiang tingin ko ay nakursunadahan ni Coach Tim sa batang ito. Itik din sa international experience ang Phil-Italian guard na ito mga Cubs Patapos ito maglaro sa USNJA, mga overseas league as import at sa FIBA bilang parte ng Batang Gilas, kung kaya naman siguradong hindi na ito mahihirapan mag-adjust sa PBA level. Samantala, kung ang i-consider naman ng team ay ang pyesa na mas kailangan nila ngayon, ay maaari itong manggulat at magdesisyon na kunin sa halip si Gio Chu. At the height of 6'10", si Chu na dating membro rin ng Ateneo at Gilas ay magbibigay ng kinakailangang height at pwersa sa frontline ng Gene Kings na may manipis na big man rotation ngayon. Oo, hindi ito ka-level ni Kai Soto pero subok na rin ang laro nito sa international competition matapos maglaro para sa Gilas sa FIBA, pag-import sa Japan B-League at lumaro sa ilang mga tournament sa Asia. Diamond in the rough paharing itong mga Cubs in terms of his big man skills. Pero makikita mo nga ang potential nito. Masigasig din ito rebound at magbantay sa opposing centers ng kalaban. Mga bagay na magiging instant impact agad para sa Ginebra which is in dire need of a big man help ngayon. At maaari itong pambantay kahit di man pang tapat agad kay Junmar Fajardo at higit sa lahat ay magkakaroon na ng kaagapay si Japet sa center position kung ito nga ang makukuha ng Gene Kings. Pero ang tanong ngayon ay paano nga kaya magagawa ng Ginebra masungkit ang sino man sa dalawang ito na tinitignan ng lahat as sure top 3 picks in this year's draft kasama si Juan Gomez de Leaño kung nasa 11th pick ang barangay sa first round. Well, surprise, ay may mga kumalat nga na rumors ito nakarang araw na nagugat sa mga posts ng isang reliable sports insider na si Idol Snow Badwa, hinting a possible trade for Terra Firma's precious number 1 pick. Ang isang post noong Miyerkules ay nagsasuggest na posible daw i-trade ng Ginebra si Maverick Ahan Misi sa Terra Firma kapalit ang top pick nito na sinasabi ng iba na baka daw gamitin ng Gene Kings upang kunin si Dal Panopio. Samantala, sa isang hiwalay na post naman sa unang araw ng draft combine nitong Huwebes, ay nabanggit ang veteranong sports writer na si Snow na ayon daw sa kanyang mga kuliglig ay baka daw ang Jeep pa rin ang mag-drop sa number 1 pick sa araw ng Linggo at ang kanilang kukunin ay ang sentro na si Gio Chu. But eventually, iti-trade daw nila ito, ngunit hindi sa Ginebra kundi sa Magnolia. Aray ko. Pero who knows mga Cubs, diba? Since SMC pa rin naman ang kukuha kay Gio Chu base sa trade rumor na yun, ay magawa ng paraan na sa barangay na lamang ito mapunta sa halip na sa Manukan.
Malay natin, di ba, kung gusto nito ni Coach Tim na makuha, ay kailangan ngayon. Ang big man ng Ginebra ay magbagong desisyon ng management. Di pa naman din huli ang lahat at marami pang pwedeng mangyari bago at pagkatapos ng draft. Let's remember na last year, isang araw bago ang draft ay na-pull off pa ng Gin Kings ang trade upang umangad sa number 3 pick upang makuha si RJ Abarrientos. At noong 2022 naman, 2 araw matapos ang draft ay nagawa ng paraan ng team na masikwat ang number 2 pick ng Jeep noon na si Jeremiah Gray, kapalit ng ating number 8 pick na si Javi Gomez de Leaño at 2021 13th pick Ryan Enriquez. Speaking of picks mga Cubs ay mag-iiwan nga tayo ng munting mock draft, assuming na walang trade na mangyayari before the draft. Ang ating bersyon ng mock draft naman ay base sa ating pag-analyze sa needs ng ating kuponan at nakadepende sa kanilang draft position na 11th pick, 13th pick at 23rd pick. Kaya naman simulan na natin. Sa 11th pick, Ginebra has a good chance to land 6'9" big man Ladis Lepalan. Ito nga ay dating sentro ng St. Benilde sa NCAA na pwedeng i-develop ng Ginebra upang maging backup big man off the bench. Although maraming dapat pa i-improve ang player na ito sa kanyang laro, napakahirap nang isipin na papalampasin ng Gin Kings ang mama na ito kung ito ay available pa at the end of the first round. Ika nga nila, you can't pitch height. At the 13th pick, first pick sa second round, Ginebra can go for 6'7" forward center Dave Ando. Hindi na rin masama makakuha ng hardworking at serviceable big man at this point mga Cubs sa isang mababaw na draft. Kung kaya naman dapat samantalin na ito ng Gin Kings. Tulad nila pala, marami pang room for improvement ang laro ni Ando, kaya naman pwede nila itong gawing project big man. At the 23rd pick, Barangay can snag 6'4" forward Aaron Flowers. At this point baka di na available ang mga quality big man sa draft. Kaya naman posibleng kumuha ng fill ang forward ang Ginebra upang puna ng pagkawala ni Jamie Malonzo. Apart from athleticism at hustle, may potential din ang kanyang opensa kung madedevelop niya pa ang kanyang outside shooting. At dahil nga hindi ganun kalalim ang batch na ito, di tulad ng mga nagdaang draft, tingin ko mga Cubs ay malaki ang chance na mag-pass ng Ginebra sa round 3 at 4 or pwedeng kumuha ito ng ilang mga unheralded players na posible maging practice players o makaperma na kontrata tulad ng nangyari kay Paul Garcia noong 2024. Samantala, sa isang kakapasok lamang na balita mga Cubs ay nai-report nga ng Spin.ph na nakatanggap na daw ng verbal offer mula sa Ginebra si former Meralco Bolts big man Norbert Torres upang isign ito via free agency. Ito nga ay good news para sa atin mga Cubs At 6'6" frame ay malaking boost nga ang acquisition na ito para sa frontline ng Ginebra na napakanipis ngayon. Malaking tulong nga ito sa atin mga Cubs dahil mapapatibay nitong depensa ng Barangay at may dissenting inside at outside shooting game din ito. Kaya naman, sa tingin ko ay gagamitin ito ni Coach Tim Cone. Kayo mga Cubs, anong palagay niyo sa acquisition na ito ni Norbert Torres? At sino ang gusto nyong makuha ng Ginebra sa magaganap na draft? Comment down at ipi-feature at shoutout natin yan next video. Heto pa lang ating mga kabarangay na nag-comment last video. Maraming salamat at shoutout sa inyo mga Cubs. Enjoy this video, please like, comment and subscribe mga Cubs for more Ginebra content.